Welcome back to my channel! Tama ang nakita ninyo sa title at thumbnail ng video na ito. Pre-shipping na ang Amazon sa Pilipinas! Ano nga ba ang Amazon? Ito lang naman na isa sa pinakamalaking e-commerce or online shopping sa buong mundo. Panoorin ninyo ang video na ito upang malaman ng mga detalye o requirements paano ma-avail ang pre-shipping sa Amazon. Bibili rin ako ng isang item para mapakita ko sa inyo ang step-by-step kung paano mag-order. Sure. Wala nang paligoy-ligoy, dumiretso na tayo sa Frequently Asked Questions or FAQs. Paano makareceive ng pre-shipping promotion sa order? Eligible ang pre-shipping sa Pilipinas kapag ang total order mo ay $49 or more. Hindi lahat ng items ay eligible sa pre-shipping. Kaya hanapin ang pre-shipping to Philippines sa ilalim ng items na tinitingnan mo. Bakit hindi pumasok sa pre-shipping promo ang order? Dapat ang nakalagay na shipping order address mo ay based sa Pilipinas. Dapat ay eligible items lamang ang nakalagay sa cart mo. Kadalasan ay automatic na eligible items lang ang nakalagay nila sa search result natin. Pero minsan ay meron pa rin lumulusot na mga items na hindi pasok sa promo, lalo na kung pinapalitan natin ang variants o kulay ng items na ating napili. Lagi i-check ang pre-shipping to Philippines sa ilalim ng items. Dapat ba na iisang item lamang ang bibilihin na worth $49? Pwede naman pagsamasamahin ng mga items na below $49. Basta ang total niyo ay tataas ng $49. Pwede din bumili ng isang item lamang na worth $49 and above. Bakit nag-iiba ang pre-shipping threshold pag ginawang peso ang currency? Dahil based sa $49 ang pre-shipping at nag-iiba ang palitan ng dolyar sa piso. Lagi i-check ang currency rates. Gaano kabilis ang shipping? Makikita ang estimate pag nag-checkout ka na sa orders mo. Minsan ay makikita rin ang estimate sa ilalim ng items na tinitingnan mo kasama ng presyo at tax. Kailangan pa bang magbayad ng import fees? Basta hindi tataas ng 10,000 pesos ang total ng order mo, hindi na kailangan magbayad ng import fees. Lagi i-check ang currency rates. Makikita rin kung dapat kang magbayad ng tax sa ilalim ng items na tinitingnan mo kasama ng presyo ng shipping estimate. Maghanap tayo ng orders na may import fees. For example, itong G-Shock, $82. Walang import fees. Ito naman $111. Wala ring import fees. Ito naman ay $179. Meron siyang $82 na import fees. Kung nahihirapan kayo na mag-convert ng dollar to peso, ituturo ko sa inyo ang paraan kung paano gawing peso ang nakalagay sa search result kesa dollars. Pindutin niyo lang ang menu. Tapos pindutin niyo ang settings. Tapos pindutin niyo ang language and currency. Hanapin niyo ang PHP or Philippine Peso, then press done. Pag nag-search kayo ulit ng G-Shock, ay peso na ang nakalagay at di nyo na kailangan mag-convert. I-check ulit natin ang items na tinignan natin kanina. Itong G-Shock na ito ay 4,958 pesos. No import fees. Ito naman, isa, ay 6,700 pesos. No import fees. Ito naman, 10,800 pesos. Meron siyang 4,993 pesos na import fees. Kaya kapag 10,000 na ang patas ang binili nyo, hindi na sulit. Laging tandaan na paiba-iba ang palitan ng dolyar sa piso. Kaya lagi i-check bago mag-checkout. O-order ako ng relo. I-search natin, Casio Duro. Ito yung mga items na pwedeng pagpilian. Nakalagay ang presyo at makikita nyo rin kung free shipping eligible. I-click natin, tignan natin ang picture, at mamili ng variants at color. Makikita nyo dito na $49.92. No import fees at free shipping.
Maganda mamili ng mga items dito sa Amazon na below 10,000 pesos. At syempre, i-compare natin to sa mga binibenta dito sa Pilipinas. Dahil kung mas mura sa Shopee or Lazada, syempre doon na kayo bumili. Makikita nyo rin dito ang estimated time of arrival ng shipping. May pre-shipping estimate at merong fast delivery na may bayad. Add to cart na natin. Tapos i-check ang cart. Proceed to check out. Maglagay ng payment details, pwedeng gumamit ng debit or credit card. Dito rin ilalagay or i-update ang shipping address at contact number. Makikita nyo rin na pwedeng i-convert ang payment into dollar. Kapag yan ang pinili nyo, ang local bank nyo dito sa Pilipinas ay magko-convert ng peso ninyo into dollars. Posible rin naman na meron silang international transaction fees. Minsan ito ay 3 to 5% ng total amount. Itanong nyo na lang sa local banks ninyo para makasigurado. Kung ayaw nyo naman na ma-surprise sa inyong babayaran, pwede nyo ilipat sa peso. Ito ay gumagamit ng Amazon Currency Converter. Meron itong exchange rate guarantee fee. Sa aking order, 80 pesos ang fee. 2,939 pesos plus 80 pesos. Yun lang ibabawas sa aking bangko. Di ko pa na-try magbayad ng dollar kasi may nabasa ako na mas maganda daw ang palitan sa local banks kesa sa Amazon. Subalit hindi ko alam kung may international fees pa. Kaya itanong ninyo lang sa local banks ninyo. Ngayon, na-order na natin ng product. Pwede i-track ang package. Kapag nakalagay na siya ship status ang order ninyo, tsaka palang ito babawa sa bangko nyo. Estimated arrival ng order ko ay November 11. I-check natin ang price for comparison sa Shopee kung magkano ang casio duro. Merong 4,000 at 5,000 pesos. Huwag niyong pansinin yung mga bagsak presyo. Dahil imitation or replicas lang yan, kahit sabihin pa nila na original. Tandaan, pag too good to be true, kadalasan, di tama yan. I-check din ang product reviews para makasigurado. Huwag lang ang positive reviews ang i-check. Tignan din natin ang mga bad reviews. Okay. Dito na nagtatapos ang video, iintay ko ang order ko at gagawa ako ng follow-up video. Ipapakita ko sa inyo ang unboxing, titignan natin kung paano binalot ang order ko, at kung sino ang local courier na magdi-deliver. Check din natin kung pasok ba sa estimated delivery time. Kaya mga kasisi, don't forget to like and subscribe sa aking channel para hindi nyo ma-miss ang aking follow-up na video. Share nyo na rin ang video na ito sa mga friends ninyo. At huwag kayong mahihiya na mag-comment. At isasagutin ko ang mga tatanong ninyo sa abot ng aking makakaya. So, thanks and bye-bye! Nagutom na.